Mga konseptong pangkasarian, sex, gender, and gender roles. Sa sinaunang lipunan ng mga Griego, kilala ang kalalakihan sa larangan ng pakikipagdigma gamit ang kanilang espada at pana. Samantalang ang kababaihan ay sumisimbolo ng kagandahan at pagiging modelo ng kanilang makulay na kultura sa larangan ng pagpipinta. Ito ang naging batayan ng simbolo ng gender o kasarian. Ang pana ang naging batayan ng simbolo ng lalaki at ang imahe ng salamin ang naging simbolo ng babae. Samantalang ang pinaghalong simbolo ng lalaki at babae ang siyang kumakatawan sa lesbian, gay, bisexual at transgender. Ang mga salitang gender at sex ay parehong kasarian kung isasalin sa wikang Pilipino. Ganun pa man, ang dalawang terminong ito ay hindi magkasing kahulugan. Ayon sa World Health Organization, ang sex ay tumutukoy sa biolohikal at pisyolohikal na katangian na nagtatakda ng pagkakaiba ng babae sa lalaki. Tulad ng pagkakaroon ng buwan ng regla sa babae at pagkakaroon ng testicles ng mga lalaki. Samantalang ang gender ay tumutukoy sa mga panlipunang gampanin, kilos at gawain na itinakda ng lipunan para sa mga babae at lalaki. Ito ay isang social contract at nakabatay sa mga salik panlipunan katulad ng gampanin at tungkulin, kapasidad, intelektual, emosyonal at panlipunang katangian at katayuan na nakaatas sa mga babae at lalaki at iba pang kategoryang itinakda ng kultura at lipunan. Ang sexual orientation and gender identity. Ang sexual orientation o orientasyong sexual ay tumutukoy sa kakayahan ng isang tao na makaranas ng malalim na atraksyong afeksyonal, emosyonal at sexual. Malalim na pakikipagrelasyon sa taong ang kasarian ay maaaring katulad sa kanya, iba sa kanya, o kasariang higit sa isa. Ang orientasyong sexual ay maaaring maiuri bilang heterosexual, homosexual at bisexual. Heterosexual ang mga taong nagkakanasang sexual sa mga miyembro ng kabilang kasarian. Mga lalaki na ang gustong makatalik ay babae at mga babaeng gusto naman ay lalaki. Homosexual ang nagkakaroon ng sexual na pagnanasa sa mga taong nabibilang sa katulad na kasarian. At bisexual ang mga taong nakakaramdam ng atraksyon sa parehas na kasarian. Sa kasalukuyan, bukod sa lalaki at babae, ay may tinatawag tayo na lesbian, gay, bisexual, transgender, queer, intersex, at asexual, na mas kilala bilang LGBTQIA+. Lesbian, mga babae na ang kilos at damdamin ay panlalaki. Mga babaeng may pusong lalaki at umiibig sa kapwa babae, tinatawag sa ibang bahagi ng Pilipinas na tibo at tomboy. Gay, mga lalaking nakakaramdam ng atraksyon sa kanilang kapwa lalaki. May ilang bakla ang nagdadamit at kumikilos na parang babae. Tinatawag sa ibang bahagi ng Pilipinas na bakla, beki at bayot. Bisexual, mga taong nakakaramdam ng atraksyon sa dalawang kasarian. Transgender, kapag ang isang tao ay nakakaramdam na siya ay nabubuhay sa maling katawan. Ang kanyang pag-iisip at ang pangangatawan ay hindi magkatugma. Queer, hindi sang-ayon na mapasailalim sa anumang uring pangkasarian, ngunit maaaring ang kanilang pagkakakilanlan ay wala sa kategorya ng lalaki o babae o parehong kategorya o kombinasyon ng lalaki o babae. Intersex, taong may parehong ari ng lalaki at babae. Asexual, mga taong walang nararamdamang atraksyong sexual sa anumang kasarian. Gender identity o pagkakakilanlang pangkasarian. Kinikilala bilang malalim na damdamin at personal na karanasang pangkasarian ng isang tao na maaaring nakatugma o hindi nakatugma sa sex niya nang siya ay ipinanganak. Kabilang ang personal na pagtuturing niya sa sariling katawan at iba pang ekspresyon ng kasarian kasama na ang pananamit, pagsasalita at pagkilos. Mga konseptong pangkasarian, sex, gender, and gender roles.